Nagsimula ang kwento sa gusali ng Xing Financial kung saan nagtatrabaho si Yang Chen, ang pangunahing tauhan. Galit niyang hinarap ang kanyang amo at tinanong kung bakit hindi niya mailagay ang pangalan niya sa proyekto at makuha ang nararapat na komisyon. Mapanghamak na sumagot ang amo na lahat ng nagagawa ng empleyado ay pag-aari ng kumpanya at ang kumpanya ay sumusunod lamang sa kanya. Sa matinding galit, pinigilan ni Yang Chen ang kanyang sarili ngunit hindi napigil ang kumuyam ng kamao. Sa huli, lumabas siya ng opisina ng amo na puno ng puot at sinabing kahangalan ang patuloy na magtrabaho sa ganoong uri ng kumpanya. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na nagsimulang mag-impake ng gamit mula sa kanyang mesa. Pinilit siyang pakalmehin ng mga kasamahan ngunit nagpahayag ang isa na malakas ang kapangyarihan ng kanilang amo, habang ang isa naman ay nagtanong kung paano matutulungan ni Yang Chen ang kanyang kasintahan na may amang baldado. Napatitig siya sa nakapaskil na litrato nila ng kanyang kasintahan na masayang nakangiti. Nang matapos mag-impake, sinabi niya na iniwanan siya ng kanyang mga magulang ng bahay at kotse matapos mamatay ang mga ito, kaya balak niyang gawing taxi ang sasakyan habang naghahanap ng bagong trabaho. Walang sino man ang nakapigil sa kanya kaya bumaba siya sa paradahan dala ang kahon ng mga gamit. Halos makarating na siya sa sasakyan nang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang kasintahan. Binasa niya ito at laking gulat nang malamang nakipaghiwalay ito at pinili ang sariling pangarap. Hindi makapaniwala si Yang Chen at kaagad na tinawagan ang kasintahan ngunit hindi na ito makontak. Dahil sa pagkadismaya, tumulo ang kanyang luha at natanong niya ang sarili kung bakit ito nangyari sa kanya. Ngunit pinilit niyang buuin muli ang kanyang loob, nilinis at pinakintab ang sasakyan at agad nagsimulang mamasada. Kaagad siyang nakatanggap ng order. Nang tinanggap niya ito, nakita niyang nagmamadali ang pasahero at nais na makarating agad sa itinakdang lugar. Mabilis na umalis si Yang Chen sa parking at tinahak ang kalsada. Pagdating sa lugar, tinawagan niya ang pasahero at isang tinig ng babae ang sumagot, nagsasabing kailangan pa nito ng 20 minuto para maghanda. Nainis si Yang Chen at tinanong kung bakit hindi na lang ito tumawag ng taxi kapag handa na. Tumanggap siya ng pagbabanta na kapag kinansela niya ang order ay magsusumbong ito. Hindi siya natinag at sinabing bahala ito sa nais gawin at kakanselahin niya ang order. Pagkababa niya ng tawag, nakatanggap siya ng abiso na may reklamo laban sa kanya. Sa kanyang gulat, isang napakagandang babae na nakasuot ng mapang-akit na kasuotang chino ang biglang lumitaw sa loob ng kotse. Sinabi nito na natagpuan na ang host, natupad na ang kondisyon ng koneksyon at bilang gantimpala sa masamang review ay nakakonekta siya sa isang sistema. Nabigla si Yang Chen sapagkat ngayon lang siya nakarinig ng gantimpala mula sa masamang review. Ipinaliwanag ng babae na maaari siyang tumanggap ng gantimpala tuwing nakakakuha siya ng masamang review, basta't mula ito sa mga taong may kakaibang ugali o asal. Agad na naunawaan ni Yang Chen ang inaalok sa kanya at hindi nagdalawang isip na tanggapin ang koneksyon. Damaykit ang labi ng babae sa kanyang labi at inihayag na matagumpay ang koneksyon. Ipinaliwanag pa nito na sa bawat masamang review ay may kaukulang gantimpala at sa unang pagkakataon, nakatanggap siya ng 28% ng kabuuang shares ng All Island Hotel Group, dahilan upang maging pangalawang pinakamalaking shareholder. Kailangan niyang dumalo roon para sa isang hapunan. Lubos ang kanyang pagkagulat sa kapangyarihan ng sistema dahil ganoon kalaki agad ang gantimpala. Sunod na natanggap niyang order ay papunta mismo sa hotel na yun, na ikinatiyak niya na sinadya para makuha niya ang kasunduan tungkol sa kanyang shares. Buong tuwa niyang tinanggap ito. Pagdating niya sa lugar, isang babaeng mahaba ang mga binti ang kanyang pasahero. Sumakay ito at mariing isinara ang pinto. Humandar si Yang Chen patungo sa destinasyon ngunit sa ilang sandali ay nagalit ang babae at tinanong kung bakit siya tinititigan. Ipinaliwanag ni Yang Chen na tumitingin lamang siya sa salamin upang bantayan ang kalsada at hindi siya pinagmamasdan. Lalong nagalit ang babae at tinawag siyang baguhan at mabagal. Bilang tugon sa pagmamaliit, pinaharurot ni Yang Chen ang kotse. Hindi inaasahan ng babae ang ganoong bilis at natakot ito, nagmamakaawa na huminto. Subalit mas lalo pa niyang binilisan at sinabi na makakaligtas lamang ito kung hindi sila maaksidente o tatawagin siyang daddy. Sa matinding takot, napaiyak ang babae at nanginginig na tinawag siyang daddy. Noon lamang siya bumagal at natapos ang biyahe na puno ng kaba at hiwaga.
Nang matapos ang biyahe ay nakarating si Yang Chen at ang kanyang pasahero sa All Island Hotel. Pinayuhan niyang bumaba na ang dalaga, subalit nanginginig ito sa takot at nagbanta pang mag-iiwan ng masamang pagsusuri at tatawag ng pulis. Biglang lumitaw sa harap ni Yang Chen ang isang mensahe mula sa sistema na siya lamang ang nakakita. Nakasaad doon na matagumpay niyang natapos ang misyon at bilang gantimpala ay ipagkakaloob sa kanya ang Xing Financial Company. Laking tuwa niya dahil ito ang kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan at sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataon upang ayusin ang lahat ng suliranin laban sa kanyang malupit na dating amo. Bitbit ang magandang balita, pumasok siya sa All Island Hotel para sa isang nakatakdang pagpupulong ukol sa paglilipat ng mga sapi. Sa reception ay nasalubong niya ang pasaherong babae na hindi pa rin maalis ang inis sa kanya. Nagulat ito nang makita siyang muli at hindi makapaniwalang naroon din siya. Buo ang kumpiyansa ni Yang Chen at ipinaliwanag na matagal nang nakalaan sa kanya ang pwesto roon. Ipinakita niya ang mensahe sa kanyang telepono sa empleyado at pinatuloy siya nito sa mesa bilang table number 8. Iniabot din sa kanya ang isang dokumentong naglalaman ng kasunduan sa pagtanggap ng mga sapi. Isinama siya ng isang tauhan ng hotel patungo sa kanyang mesa at inihatid ng may paggalang. Hindi maganda ang tingin sa kanya ng dating pasahero na palihim na nag-isip na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Nang makaupo, binigyan siya ng kape at ipinabatid na malapit nang ihain ang kanyang pagkain. Habang iniinom ang kape, napansin niya ang isa sa kanyang mga naging pasahero na dumaan sa tabi. Nakipagkamay ito at umupo sa kalapit na mesa kung saan nagsimula silang mag-usap. Noon niya lamang napagtanto na ito pala ay isang bulag na pakikipagtipan. Ilang saglit pa at bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang tatlong tao, isang kalbong lalaki na nasa gitna at dalawang babaeng nakabuntot sa magkabilang panig. Napansin siya ng isa sa mga babae, isang blondang nakapulang bestida, at agad niyang sinabi sa kasama na kakilala niya ang nakaupo. Lumapit siya kay Yang Chen na worry masaya ngunit agad ding nagbago ang kanyang anyo. Kinwestiyon niya ang presensya ni Yang Chen at sinabing matagal na silang naghiwalay ni Fei, kaya wala na itong karapatang sumunod-sunod. Malumanay ngunit malamig ang tugon ni Yang Chen, na hindi siya bababa sa ganoong antas. Hindi siya interesado sa ganitong uri ng babae at kung wala silang hiya na samahan ang mga lalaking higit 40 taon gulang. Sila na ang kanyang kinaawaan. Sa kanyang mga salita ay nagngit-ngit ang dalagang blonde at malakas na ibinagsak ang mga palad sa mesa. Nalingon ang kalbong lalaki at nagtanong ng nangyari. Agad ngumiti ang babae na tila inosente at iginiit na ayos lang ang lahat. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki at lumapit sila ni Fei kay Yang Chen. Sa tila pagmamalaki ay ipinakita ng lalaki ang kanyang mamahaling relo at nagtanong kung sino siya. Sagot ni Yang Chen na siya ang dating kasintahan ni Fei at ngayong araw lamang sila naghiwalay. Mabilis din niyang binitiwan ang matalim na tanong kung gaano nakatagal na magkasama ang dalawa. Hinaplos ng lalaki ang pisngi ni Fei at tinanong kung totoo ang mga sinabi. Agad na umiyak si Fei at sinabing matagal na silang hiwalay at si Yang Chen ay patuloy pa ring umaabuso at sumusunod hanggang sa hotel na yon. Pinakalma siya ng lalaki at nangakong aayusin ang lahat. Lumapit ito kay Yang Chen, ipinasok ang kamay sa bulsa ng pantalon at sinabi na nakaiinis ang umano'y panggigipit sa kanyang kasintahan. Nag-utos pa siya sa papalapit na waitress na ipatawag ang manager ng hotel. Lumapit si Fei kay Yang Chen at nagbabala na baka siya ay mapahamak kung hindi siya aalis. Samantala, sa kabilang mesa ay nakamasid ang dating pasaherong nag-iwan ng masamang pagsusuri. Sa kanyang isip, umaabot na sa sukdulan ng lahat at wala nang ligtas si Yang Chen. Nang mapansin ng binata ang tingin nito, tinanong niya kung kilala siya. Sagot ng babae, isa lang siyang tsuper na naghatid sa kanya doon. Agad nitong inireklamo na masama ang ugali ng tsuper at muntik pa raw siyang mapahamak sa biyahe. Kaya nag-iwan siya ng masamang pagsusuri. Nag-init ang lalaki nang marinig ang salaysay at bigla siyang tumayo, nangakong parurusahan ang driver. Sinubukan siyang pigilan ng babae ngunit hindi na ito nakinig at agad na lumapit sa mesa ni Yang Chen. Harap-harapan niyang tinanong si Yang Chen kung siya ba ang nagdala sa dalagang morena at kung ito'y ininsulto sa biyahe. Kalma lamang si Yang Chen at mariing umamin. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Louie at nagbanta na kung hindi siya hihingi ng tawad ay palalayasin siya sa lugar.
Si Yang Chen ay nanatiling kalmado, umiinom ng kape habang binabanggit ang koneksyon ni Louie sa kanyang ama. Ipinagyabang ni Louie na ang kanyang ama ay pinuno ng isang kumpanyang mamumuhunan sa All Island at kayang ipalista si Yang Chen sa blacklist. Ngunit ngumiti lamang si Yang Chen at nagsabi na tignan na lamang kung paano ito magtatagumpay. Sa oras na yon, dumating ang manager ng hotel na nagmamadali. Ang lalaking kalbo ay lumapit agad sa kanya upang magreklamo. Sinabi niyang nagpunta siya upang kanselahin ang selebrasyon ng isang babae. Ngunit ang dating nobyo raw nito ay nakakaabala, kaya hiling niya na palayasin ito. Sabay na sumingit si Louie at inakusahan din si Yang Chen ng pang-aabala, kaya't hiningi rin niya ang pagpapaalis dito. Tinangka ng manager na gawing biro ang sitwasyon, ngunit sabay na itinuro ng dalawa si Yang Chen. Nang makita ng manager kung sino ang tinutukoy, bigla siyang kinabahan. Agad niyang nakilala na si Yang Chen ay bagong shareholder na kakapasok lamang sa hotel group. Mabilis siyang nagdesisyon at inutusan ang mga gwardya na palayasin ang lalaking kalbo at si Louie at pagbawalan silang bumalik. Hindi makapaniwala ang dalawa at ipinaalala na ang kalbo ay supplier ng pagkain ng hotel at si Louie naman ay anak ng isang malaking investor. Ngunit nanindigan ng manager at ipinakilala si Yang Chen bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng All Island Hotel. Labis ang pagkagulat ng lahat. Ang dating pasahero ay napaisip at nakumbinsi na tiyak na mayaman si Yang Chen kung kaya niyang magpakita ng ganoong kumpiyansa. Humarap si Yang Chen sa manager at sinabi na hindi na kailangan ng serbisyo ng dalawa. At muling iniutos ang kanilang pagpapaalis. Sa gilid naman, si Fei ay nagsimulang magduda kung tama ba ang ginawa niyang paglayo kay Yang Chen. Naramdaman niyang kailangan niyang humingi ng tawad. Lumuhad siya sa harapan ng dating nobyo at nakiusap ng kapatawaran, ngunit itinulak lamang siya ng babaeng kasama niya at sinabihan si Yang Chen na tignan niya siya ng mabuti sapagkat siya ay malinis na babae at virgin. Hindi interesado si Yang Chen sa pag-aaway ng mga babae. Ang kalbo namang lalaki ay nagpilit na magpaliwanag, sinabing hindi niya alam ang sitwasyon at wala siyang intensyon na makipagbanggaan kay Yang Chen. Kalmado pa ring ininom ni Yang Chen ang kape habang inuutusan ng manager ang mga gwardya na tuluyan ng palayasin ang dalawa. Habang kinakaladkad palabas ang mga ito, ibinulong ng manager kay Yang Chen na si Louie ay anak ng chairman ng investment group. Ngunit mariin na sagot ni Yang Chen na habang naroon siya, hindi na kailangan ang kanilang puhunan. Dahil dito, iniutos ng manager na tuluyang i-blacklist si Louie at hindi na kailanman papasukin sa alinmang hotel ng grupo. Nagpumiglas si Louie at mariing tumutol. Sabay lapit sa morena at inimbitahan itong kumain sa ibang lugar. Napansin ni Yang Chen na may pagtatangi si Louie sa dalaga at nagpasya siyang huwag hayaan itong magmalaki. Tumayo siya at sinundan ang papalayong magkasama. Paglapit niya sa dalaga, pumitas siya ng bulaklak sa gilid at inabot yun sa kanya, kasabay ng paghingi ng paumanhin at pag-anyaya na muling maupo sa kanyang mesa. Sandaling nag-isip ang morena, dahil ito'y isang blind date, inisip niyang baka mas makabubuti na manatili sa mas maimpluwensyang tao. Sa huli, pumayag siyang bumalik kay Yang Chen. Nagngit-ngit si Louie at pasiga na tinuligsa ang desisyon ng dalaga, pinapaalala na ang lahat ay nagsimula lamang dahil sa kanyang pagtatanggol. Ngunit mariing tinura ng babae na ginawa niya yun hindi para sa kanya kundi para sa sarili niyang kayabangan. Nawala ang pagpipigil ni Louie at nagbanta pa sa dalaga. Nilapitan siya ni Yang Chen, mahina kong inilagay ang kamay sa kanyang balikat at sinigurong ligtas siya. Pinaupo niya ang dalaga at nangakong kung guguluhin pa siya ni Louie ay siya mismo ang haharap dito. Ngunit hindi na kaya na ni Louie ang kanyang galit. Sa huli, sumigaw siya at tinangkang suntukin ang dalaga. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.